Okay lang ho kayo, 'no? Malakas pa ho ba ang tama ng fentanyl? Kaya hindi niyo nalalaman kung ano ang katotohanan? Hilo pa po ba kayo dun sa tama ng gamot? Kaya hindi niyo nakikita kung ano yung katotohanan? O eto po, ang pangunahing leader po ng samahang Ratbo, ng PDP. Sorry. Hmm? Nadadala ako kasi naman ito si Harold, kinalimutan ko na nga na samahang Ratbo sila tapos ikaw pinaalala mo pa. Shoutout sa iyo, no? O siguro hilo pa po yung leader ng Ratbo ng PDP, mga bossing. Kaya hindi niya alam kung ano talaga yung nangyayari sa Pilipinas. Sabi niya dito, yung Pilipino napipika na sa administrasyon. Ha? Totoo? O pikon na doon sa mga pinaggagawa ninyo? Pikon na doon sa inyong mga mautog? Di ba? Ilang taon na yan na nagmamautog kayo? Hindi pa tapos? Ay hindi pa. Hanggat hindi napapababa ang ating Pangulo, hindi sila hihinto. Kasi yun yung pag-asa o yun yung tsansa nila na makasurvive ang mapabagsak ang panguluhan ni Bongbong Marcos. Dahil pag hindi nila napabagsak yan, impeach yung anak. Siya, malamang mag-Netherland. Sila Bato de la Rosa, ganun din. May mga kalalagyan ho, mga bossing. Kaya talagang atat na atat silang mapabagsak at mapalitan ang Pangulo. Sabi ni BS Gamers, League of Legends, hari ng fake news, presidente ng fake news. Totoo naman ho, mga kababayan. Siya yung nagsimula nung sinasabi niya, bangag ang Pangulo. Nasa listahan daw po ang Pangulo ng mga gumagamit. Sinoplak agad yan ng PIDEA. Wala po sa listahan namin ang presidente na gumagamit o minamanmanan namin. Di fake news. Di ba? Yung Pilipino napipika na sa administrasyon. Kaya yung sentimiento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagboboto. Correct po kayo dyan, dating Pangulo. Yung mga pinaggagawa ng mga alipores niyong mga senador, kagaya nila Bato de la Rosa, nakatanim sa isip namin yun. No? Nakatanim sa isip namin yun. At habang kami ay tumatala, bumibilog, mga bossing, doon sa balota, naiisip namin, madadaanan namin yung pangalan ni Bato. Bato de la Rosa. Hindi ito. Pro-China to no? Senador ng China to pro-China. Tapos, tsaka mahilig magpa-hearing ng wala namang kakwenta-kwenta, walang patutunguhan yung hearing, nag-aaksaya ng pera ng bayan. Wag to. Ganon, tama ho kayo. Nakatatak sa isip namin yung mga yan. Tuloy natin. Patay, haros tayo lahat. Clean slate, Partido Demokratiko, Partido Pilipino. Sigurado ako na ang Pilipino napipika na either of failed promises or whatever. Correct! Pikon na pikon kami doon sa 6 na buwan na iyong na iyong ipinangako para doon sa laban kontra droga. Humirit ka pa another 6 na buwan. Ang ending natapos yung kanyang pag-upo, natapos yung kanyang termino, wala naman pong nagawa. Hindi po naubos o hindi po nasugpo yung droga. Madami pa din ho, mga bossing. Yung West Philippine Sea na sinasabing mong ipagtatanggol mo, wala. Diba? Status ko na nahimik tayo. Hawak mo yung papel nung pagkapanalo natin sa UNCLOS, nakakadismaya yung narinig namin sa'yo. Na papel lang to. O mga isla lang yan. O mga tubig lang yan.
Yun po ang talagang tatatak sa isipan ng mamamayang Pilipino. Sigurado ako na ang Pilipino ay napipika na either or failed of promises or whatever. Kaya pagdating ng halalan o botohan, kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas nila. Swerte natin. Baka datkilab po, baka baliktad dating Pangulo. Dahil ang mga nasa isip po namin, mga bossing, yung mga issue ni Vic Rodriguez na pagbebenta ng mga posisyon, no? Di umano, at yung mga sugar importation na issue ni Vic Rodriguez, Marcoleta, no West Philippine Sea, Bato de la Rosa, nagpupumilit na mapabagsak ang presidente. Sino pa? Si Bungo, lahat yan. Si Philip Salvador nga, ilang taon niya nang sinabi yun eh. No? Mamatay na kayong lahat ng mga basher. Hanggang ngayon po nakatatak sa isipan namin yun eh. Yun yung nasa utak namin. Yung mga kandidato ninyo. Di ba? Yung mga kandidato nila, mga bossing, na puros wala naman pong nagawa habang sila ay nakaupo. Habang senador. At yung mga uupo pa, o yung mga nangangarap na makaupo bilang senador, ay nako, sorry. Yan nga, sabi ni Ginger, inunahan ako, markado na sila, Mang Kanor. Nakamarka sa isipan namin lahat yung mga yan. Tuloy, swerte natin, ubos, panalo kayong lahat. Tingnan natin. Kaya pala yung mga kandidato ninyo, nasa 27, 28 hanggang 30 yung kanilang mga pangalan. Kaya pala, yung mga kandidato ng administrasyon, karamihan sa kanila nandoon sa top 12. Kaya nga nasabi natin mga bossing, hindi kaya ang dating Pangulong Duterte ay nahihilo pa doon sa fentanyl o may tama yung fentanyl sa kanya? Kaya kung ano-ano po yung kanyang sinasabi at hindi po base sa katotohanan na hinaing ng bawat Pilipino. Sabi ni JC Moss, sabi nga nila guguluhin ang pro-admin present, mga team na padapa. Ewan ko lang kung magulo nila, mga kababayan. Kung ganyan lang ang kanilang dahilan, kung ganyan po ang kanilang mga sinasabi, wala. Hindi totoong para sa bayan. No? May mga sariling adhikain, may mga sariling kagustuhan. Mga bossing. Kaya aabot sa punto na manggugulo na lang kapag natalo sila. Sabi ni Arnel Tan, Sir Mark, pro-China nang gugulo sila sa isipan ng mga tao. Correct. Sabi ni Nemesio Malabanan, markadong-markado na nga sila, na-screenshot ko na nga sila. Yan. Totoo yan. No? Naka-screenshot sa bawat Pilipino yung mga mukha ng mga kandidato nila. Nakatatak sa isipan ng mamamayang Pilipino. Tsaka yung diskarte nila, ang gagawin nila sasabihin nila, eto po yung mga yung mga boboto po para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Lagot na kayo, ganun pa yung style ng mga DDS. Lagot na daw po yung mga senador o yung mga tumatakbong senador na boboto ng impeachment kay Inday Sara Duterte. Naku po, baka mas pinapadali nyo pa yung buhay ng mga botante kasi pagka narinig nila, ito pala yung mga senador na boboto ng impeachment. Sige, automatic na sa amin yan. Di ba? Panalo na sa amin yan. Sabi ni John J. S. Jason, si Bungo, survey lang yun in real. Baka malaglag din yan. Tignan natin. Bungo naman mga kababayan, makapasok man, makati din ang ulo niyan. Bakit? Dahil alam natin na may ICC iniisip yan. Hanggang dito muna mga kababayan.
Magsama-sama ho ulit tayo bukas ng umaga. 10:00 ng umaga o 11:00 ng umaga diyan sa Pilipinas. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Shoutout kay Ma'am Lori Mamawag. Paalam po.